Okay? Sa mga lahat ng tawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Paano ka naman tatawag kung hindi ka naniniwala? Yung actual Biblia. Kasi siya, hanggang sa 20 lang po tayo, tapos na tayo muna, Verse 14, isa pakitaas. 14, 15, hanggang 17. Ito yung gospel na na-recite ni Ezekiel. Sige, basahin mo sa Bible o habang nagkaproblem tayo. Sa Romans 10, tignan niyo po sa inyong mga apps. Medyo mapapapalit na yata natin ngayon na. Romans 10 verse 14. Paano nga sila magsisitawag doon sa hindi nila nasampalatayanan? Imagine. Siyempre, hindi ka tatawag kung hindi ka naniniwala. Tama? Hindi ka tatawag kung hindi ka naniniwala. Ngayon, paano sila maniniwala kung hindi nila napakinggan? O diba, mula sa taas, binalik doon sa pundasyon eh. Kumbaga sa 10, binalik doon sa 1. Paano sila magsampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung wala ng tagapamagitan? Ano ito ba? Tama ko ba yan? Yung tatawag nilang spiritual logic. Logical eh. O paano ka matatawag sa Panginoon para maligtas ka kung hindi ka nananampalataya? O paano ka naman nananampalataya? Hindi mo nga narinig. Wala ka pang narinig. Ano ba nananampalataya? O paano ka naman makakarinig kung wala nagsasalita, kung wala nangangaral? Tapos sabi niyo, paano makakaral kung hindi naman sinubo? So sabi niya, paano sila mag-pangaral kung hindi sila mga sinubo? Kaya kung sinubo lahat tayo, bakit tayo sinubo? Kasi narinig na natin yan. Tama ko ba? Nung marinig natin gospel, tumawag tayo sa Panginoon Jesus. Tama ko ba? Ginawa na po ba niya? Nung marinig yung gospel, si Jesus natin para siya, tumawag kayo sa kanya. Ipaligtas kayo. So ngayon, tumawag kayo kasi nananampalataya kayo. Ngayon, nung pagkatawag yung naligtas kayo. Okay? Ngayon, sinusubo na tayo ng Panginoon. Hindi po yan, kinakailangan basahin mo muna lang buong Bible. Hindi kinakailangan maging pastor ka. But everyone is sent to preach the gospel kung tinanggap mo si Jesus Christ. Kung ikaw po ay born again na, tinanggap mo si Jesus Christ, i-share mo na. Nakakahiya eh. Hindi po, huwag yung kaya. Bisa sa talas, bibigyan kayo ng dalawang isipan. Kaya hindi ko po alam eh. Alam mo kasi hindi tinanggap mo lang eh. Si Jesus Christ ay matay, sabi natin, si Ezekiel, 12 years old. Matay, inilibigyan ko na po, yan ang siya mo. Para magnalig ka sa kulong ako, yun din ang kailangan mo. Siya mo ang galing. Ito na, makadali. Huwag mong ituturo mo ano ituturo. Alam mo ano, tinuro mo yung dispensationalism. Tinuro mo yung the doctrine of mga doctrine. Hindi. Sabihin mo lang, Jesus ang kailangan mo, siya namatay para sa iyo, nilibing oo, at mulusong na buhay. Siya ang ating tagapagligtas. Ano po ba? Madali po, mahirap po ba yun? Kasi nanggap na natin eh. I-share na natin, no? Ano ginagawa natin? I-share. Una, para hindi kayo mahirapan, mag-practice mo muna ang mga anak mo. Practice mo. Si Jay, alam ba na mga ni Jesus Christ? Tinatapos ba si Jesus Christ si Jay? Siyempre, hindi ka na mahiya kay si Jay. Ikaw ang lolo ni si Jay, siyempre, kaya sabihin mo sa kanya. At ngayon, maniniwala si Jay ngayon. Maligtas siya. And then, sabihin mo ngayon sa kuya mo, kuya, alam mo ba? Si Jesus ay mahal ka niya. Namatay siya para sa'yo. Hindi pala reliyo. Hindi pala sa gawa natin. Si Jesus Christ tama. Siya namatay para sa atin. Inibigay mo rin ang buwan. Ano natin siya? Naniniwala ka ba ng kuya? Narinig niya ngayon. At kung marinig niya, pwede na tumupo sa kanya ang pananampalataya. At yung tumupo na ang pananampalataya dahil binulong mo sa kanya, sinabi mo sa kanya, tatawag sa ngayon sa Diyos. Marinig ka siya. Ano mo, huwag masyadong pahirapan. Hindi kinakailangan na mag-memorize mo lang. Hindi ko ganun. Tapos susunod na yung mga pangako. Ano yung pangako? Pag tinatawag si Jesus Christ, wala
Galing nga rin yung Marites din, kaya nandito totoo, napapariwalaan yung mga nakakalusot eh. Tagal pa nga, sa Marites kayo, tapos na yung, diba? Tagal pa nga. Pero yung si Jesus Christ, 5 minutes lang yan. Pwede mo nga i-chat yan. Chat mo lang yan. Pwede, bukas na kasi. Bukas ang salvation para sa lahat. Paano sila mananampalataya kung hindi nila narinig? Paano sila makakarinig kung walang nagsasalita? Paano may magsasalita kung walang naisugo? Ngayon, sinusugo tayo ng Diyos. At sinusugo ko rin kayo. Amen? Itong mga bagay ko may parang nagsushare yan sa mga kalabong nila. So, sinusugo tayo ng Pansus, sinusugo ko rin kayo. Mag-share ko kayo ng pastor. Huwag kayo mapagdibate. Yung kailangan lang ng tao. Kung ba, nanalo ka nga sa debate, hindi mo naman siya naligtas sa impyerno. Ano yun? Ang importante, maligtas sa impyerno. Amen? Lalaman is 6 and 7. Pipintunan tayo ng isa. At paano sila nagsisipangalan kung hindi sila naisinubo? Gaya nga nasusunan, anong pagkaganda ng mga paa? Yung mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Napakaganda raw ng mga paa. Nagdadala ng mabuti balita. Kung sila tatay sa baryo, araw-araw yan. Aking ikot talaga sa Pilapil. Isushare sila ng araw sila. Okay? Yung mga saksi, yan ang ginagawa nila. Pero ang pangit, hindi gospel ang inaaral nila ng religion. Pero ang sipag ng paa nila. Tayo nasa atin ang gospel, pero parang ang mga paa natin, ayaw tumakan. Okay? Nung pandemya, yung mga si Brother John, binabawalan tayo ng waso, pero nakiusap sila sa mga pulis, no, bro? At nag-share sila sa mga pulis na yata siya share. Ganda niya. Sila Chloe na yan, may style sila, pupunta sila sa mga park. Share sila ng gospel. Ako,